Marikina River is now under first alarm after its water level reached 15 meters. For updates, we have mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ano na ang level ng tubig ngayon sa Marikina River? Denise, kanina bago mag-alas 2 ng hapon, umakyat na sa second alarm or nasa 16 meters na yung taas ng level ng tubig dito sa Marikina River. So, ibig sabihin, yung mga kapatid natin na nakatira malapit sa ilog, kailangan lang lumikas. Kanina may nakausap tayong isang authority dito. No? Sabi niya, pagdating pa lang ng 14.5 meters, ready na. Bukas na yung mga evacuation center dito sa Marikina dahil nga para maaga makapaglikas yung ating mga kapatid na gusto nang lumikas at hindi na sana abutan pa ng pagtaas ng tubig. Kanina, mag-alas 12:30 kaninang umaga nung unang tumunog actually yung first siren. Then pagdating naman natin dito, mabilis din yung pag-akyat ng water level. Nasa 0.5 meters kagad yung itinaas nito sa loob lang ng mahigit ng kulang-kulang isang oras. And may papansin natin kung yung tubig sa likuran ko actually, no, Pops Lord, sa likuran ko ngayon, talagang ikot na lang natin, mas madali ipakita. Ito na, actually ito na yung water, no, ito na yung tubig. No, umapaw na siya mula doon sa ilog. Kaya ngayon pwede na siyang tapak-tapakan, malapit na siya doon. Actually ngayon lang to, around 5 minutes umakyat na dito yung tubig. And kung kapansin-pansin, kulay putik, no, kulay brownish yung kulay ng tubig dahil yan doon sa mga putik or lupa na inaanod papunta dito sa Marikina River dahil yung ulan galing sa mga kabundukan ng Rizal dito bumabagsak, kaya naman nagiging ganyan ang kulay ng putik ng ilog ngayon. Pop Lord. Evan, saan nakapwesto ngayon si Marikit? Okay, so Pop Lord, actually medyo malayo tayo kay Marikit. Puntahan lang natin si Marikit ngayon. So kung makikita nyo ngayon, may iba't ibang mga may BFP na, merong na nagka-crowd control ngayon dahil ito yung mga ating hindi mo yung mga ating mga chismosa. No? So every time na tumataas yung water level dito, andyan may mga nanonood. Pag sumawid tayo dito, actually, tubig. Nadaanan natin, tubig na talaga. So pag punta natin dito sa kabila, no, kung saan nakapwesto. Evan, huwag ka sumuong ha. Huwag mo testingin kung gaano kalalim ha. Di pa naman, sir. Malapit na. Pero ito, Pastor, no, pagdating natin dito sa lugar na ito, actually kung hindi natin mag-zoom pa natin, ayan, banda dyan, kung nag-zoom man, nakikita man, ayan, nandiyan na si Marikit ngayon. Mm-hmm. And ito actually, pinaasan nila itong part na ito. No, itong part na to ng tabing ilog, pinaasan na nila yan. Kaya makikita nyo, may mga simento pa rin nakapatong dyan. So, kanina, nalalakaran pa yan, pwede pang lakaran. Ngayon, wala na. Actually, pati kahit tayo ngayon, lubog na ngayon sa tubig. Yung mga taga-Provident Village, Ivan, medyo nagre-ready na ba yung mga residente dyan? Alam natin, every year, lumilikas yung ibang residente ng village na katabi-katabi mismo ng ilog. Actually, Pastor, kanina may mga na-report na sa atin kanina na lumikas na yung ilang mga residente, hindi lang sa Provident, pati na rin yung sa mga low-lying areas, gaya ng nandito sa may Santo Niño, no? Currently, kasi nandito tayo sa may Santo Niño, at yung sa mga ilang, actually kasi dito sa bandang doon, dyan sa lugar na yan, pag diniretso yan, merong neighborhood dyan, no, na talagang sila yung unang tinatamaan pag umangat na yung tubig. So kanina meron na tayong report na nakuha na nagsimula na silang mag-evacuate, no, dahil bukas na yung evacuation center, pero up until now wala pang numbers na ibinibigay sa atin kung gano'n na ba karami yung nag-evacuate ngayong umaga. After Ivan, I have two questions. So, yung una is, meron din bang mga residente na nag-aalangan pa umalis sa kanilang mga bahay-bahay? And then, yung pagtaas ba ng tubig nandun sa normal time frame na usually from level 1 to level 2 to level 3? Because we know pag level 3, di ba, mandatory evacuation na. Actually, Denise, no, marami pa rin talaga actually mga residente na ayaw nilang umalis sa kanilang mga tahanan. No? So, kadalasan,
Yan na yung nagiging kwento dito sa Marikina. Kaya pagdating pa ng third level, no, third alarm, or pagdating na ng 18 meters, doon pa lang sila talagang magsisialisan kung kailan late na, kung kailan mahihirapan na sila umalis. Kaya yung paalala nung ating nung Marikina LGU na habang maaga pa, habang pwede pang makalikas, lumikas na. At bukas naman na yung iba't ibang mga evacuation center dito sa Marikina. Yung nasa likod mo ba, yun yung barge na tulay? Naalala ko dati, tinangay din yan nung malakas yung di ba? Current. Tama kasi, Popford. Itong sa likuran ko, puntahan natin. Itong part na ito yung barge na tulay na ginagamit kadalasan ng mga tao para tumawid papunta doon sa kabilang side na iyan. So, currently ngayon, nakatali sila. Dalawa sila, isa dito, isa banda doon sa may dulo. No, nakatali sila ngayon sa mga semento dito sa may part na ito para hindi na sila anurin. Dahil kung maalala mo, Pastor, a few years back ata, inanod yung isang barge, isang barge na tumama sa ilalim ng isang tulay. Pero hindi siya actually dito sa Marikina, may bandang Pasig area na yun nangyari na yun, Pastor. Alright, thank you very much. Mag-iingat ka dyan, Ivan. Huwag basta lusong ng lusong, ha? Again, that was our mobile journalist, Ivan Tarinque.